Okay, magandang araw po sa inyo. Ngayong araw po ay video tutorials tayo about sa website na pwedeng applyan online. At ang napili ko po ngayon ay ang seek.com.in. Tuturuan ko kayo kung paano mag-apply dito online. At ang una nyo lang gagawin, i-click nyo yung kanilang website, i-search nyo sa Google or install nyo na sa phone nyo or desktop yung kanilang website. So, kapag na-click nyo na yung kanilang website, lalabas na dyan yung mga pwede nyong applyan na trabaho. O kaya, pwede rin kayong mag-search sa kanilang search bar. Ilalagay nyo lang dyan yung skills na gusto nyong applyan. Sa what? And then sa any classification. Tapos dun sa where, kung saan lugar nyo gusto mag-apply. So, click nyo lang doon. Search nyo doon yung lugar. Ang napili ko dyan is yung All New Zealand. And then, yung kulay red button na yon, i-click nyo lang yon para lumabas na doon yung mga companies na nag-hire doon sa skills na hinahanap nyo. At yan na nga, lumabas na dyan. So, ang pipiliin ko dyan is yung machinist fitter. Hawak siya ng Gun Talent Agencies. So, pag-click nyo dyan, lalabas na ngayon yung kanilang pinaka-main site ng Gun Talent Agencies. Ang i-click nyo ngayon dyan is yung Quick Apply. Yan. Pagkatapos nyan, maghihintay lang kayo ng mga ilang sandali at lalabas na dyan yung mga susunod yung pang pipilapan. Dahil itong profile nyo, sa una talaga, pag-apply nyo sa seek.com.in na website, marami kayong pipilapan dyan. For example, yung profile nyo, yung pangalan, apelyido, kung saan lugar kayo ngayon, phone number and email. Napaka-importante niyan kasi diyan kayo mako-contact ng employer nyo kung sakali na masilik ang resume na ipapasa nyo. Kung okay na yan, ang next step naman na gagawin nyo is magpapasa kayo ng resume. Yan. I-click nyo yung upload na yan sa ibaba ng resume. So, dapat talaga may mga naka-ready na kayo na resume bago kayo mag-apply dyan sa seek.com.in. So, yung resume para doon sa skills na applyan nyo, dapat naka-ready na. Yan ang pinili kong resume. Bali, 3 resume meron ako dyan. Ang pinili ko ngayon is yung resume na ginawa ng aking kapatid. Shout out sa iyo, Ate Milo, aking kapatid. Tapos, kapag na-click nyo na yan, next step naman na gagawin, ang cover letter. Pwede rin mag-record na kayo ng cover letter nyo para nakasave na lang din dyan. So ako, ang ginagawa ko naman, doon ako sa write cover letter. Kasi ang purpose ko doon, every time na mag-a-apply ako, is i-edit ko na lang, papaguhin ko na lang yung company name at saka yung date at saka yung skills na gusto kong applyan. Hindi ko na binabago yung iba pa nakasulat sa aking cover letter. Yan na
siya. So, paano naman mag-edit niyan? I-click ko lang ngayon itong pangalan ng skills, yung skills na ina-applyan ko. Tapos, balik ako ngayon doon sa cover letter. I-paste ko lang yan doon. May mga nakalagay na dyan na dati ko pang pinilapan at in-apply na company. So, babaguhin ko lang yan. Yun lang naman yung mga babaguhin ko dyan. Yung skills na applyan ko, saka yung pangalan ng company. So, mas madali yan para sa akin kaysa ron sa magre-record mag-i-edit pa ako sa PDF file kasi hindi ko na siya mababago yung mga pangalan. So, ganyan lang ang ginagawa ko. Everyday, 2-3 company yung ina-applyan ko. Kasi marami naman talaga nag-a-hire ng company dyan sa sig.com.nc na sa New Zealand na mga companies, Australia. Yan. Tapos, yan nga. Yan yung aking cover letter. Edit ko na lang yung mga pangalan ng company and ng aking skills. So, yan. Hindi ko ngayon yung pangalan ng company. Yan. Diba? Oops. Copy ko lang yan. Tapos, babalik lang uli ako doon sa aking cover letter. Muna ako ng ilang saglit pa kasi medyo mabagal ang aking net ngayon. Wait lang natin. Patient is the key, sabi nga ng ibang kasabihan. Then, punta ulit tayo ngayon dito sa ating cover letter. At dyan, i-paste na natin yon. Automatic na mapapalitan yung dati kong nilagay na companies. Paste lang. Dapat marunong kayo ng mga ganyang simple na edit para madali yung magamit yung kanilang site. Yun ang mga cover letter na yan. Gagawa ka, search ka na lang sa Google, gayahin mo na lang, baguhin mo na lang yung mga skills, yung mga nakasulat. Pwede mo rin gayahin yan. Kaya kung gusto nyo magpagawa, mayroon akong kilala na nagagawa niyan, ibayad nga lang. Pero kung maganda naman siya, subok na raw itong kanyang ginagawang mga cover letter at marami na siyang naging customer na nakapag-upload na nakapag-apply gamit ang direct applying to website. So kung okay na yung cover letter nyo, so click nyo lang yung continue and then yan, lalabas na yung yan pala, sa simula talaga pala marami kang pipilipan dito gaya ng mga educational background mo, experience ng work. So yan, naka-record na naman yan sa unang apply mo talaga yan dyan, marami kang pipilipan, pero sa mga susunod na hindi mo na pipilipan yung mga yan, susunod na apply mo sa ibang company, may iba na lang dyan mga tanong ang employer, yun na lang yung sasagutan mo. For example, kailangan mo ba na visa sponsorship, i-click mo lang yung yes. Kung may mga lisensya ka ba or another certificate, so may sasagutan ka lang dyan. So kung okay na, wala na mga questions yung company, submit mo na yung application at
ang result niyan is hihintayin natin ngayon kung okay na yung application mo. So, yan, sabi sa akin, good luck, Ryan. Naipasa na yung application mo sa Gantalinda Company. Diba? Tapos, ang susunod na mangyayari dyan, i-email na sa UCC.com. Uulitin niya na successful na naipasa yung resume mo. Diba? Ganun lang kadali. Ayan na. Check nyo na. Diba? Ayan na i-email niya. And then, ang mga susunod niyan, mag-i-email din sa iyo yung mga company kapag nabasa na yung resume mo. Ayan. Ganyan lang po kadali. So, hanggang dito na lang po ang aking video, ha. Salamat po sa inyong panonood at sana ay makatulong ito sa inyo para makakuha kayo ng trabaho, paano gamitin ang mga website na